Sama sa akong giingon last Sunday no na last na to nga part sa ato ang assurance series, Living with Assurance. And this Sunday we will enter a new series called Christitude. So, it's a blend of two words no, Christ and his attitude. So, ang makuha masabtan nato niining atong bagong series would be seeing the attitude of Christ from others and from gikan nato. Ang balikon, so ang atong bagong series is about the attitude of Christ that we must show to one another. Nasa dihang nakailata sa Ginoong Dios, we joined the fellowship, we joined the church, kikigalaay ta sa ubang mga Kristohanon, then what? Unsa man atong responsibilidad sa matag usa? Unsa may atong angay buhaton para sa matag usa? So muna ang focus sa atong series. Our series will focus on our responsibility to one another. Kinsa si one another, especially sa atong mga kaigsuunan sa pagtuo. Itong mga kaigsuunan diha kang Kristo Jesus. Ako sugdan sa isa ka quote no gikan ni Charles Spurgeon, the Prince of Preachers. Yung siya, some Christians try to get heaven alone in solitude. But believers are not compared to bears or lions or other animals that wander alone. Those who belong to Christ, those who belong to Christ are sheep in His respect, that they love to get together. Sheep go in flocks, and so do God's people. Nandito kay pagka-describe ni Charles Spurgeon diri unsa ang kinabuhi o ang tinguha dapat sa mga katawhan sa Ginoong Dios, that we are not to live like bears or lions nga na-isolate sa ilahang mga sama nila nga mga mananap. But we are like sheep, di ba? We can read it sa New Testament, Old Testament nga gitawag ta, we are the sheep of Christ. Now, ang mga sheep, they are naturally by group gyud na ilang instinct. Di na sila soloista nga mga mananap. So kaning mga karnero, ganahan ni sila to go together. In the same way, nga na dapat ang mga Kristohanon. We must have a heart, a desire to be together with our brothers and sisters. Sheep go in flock. Ang awang katapusan, and so do God's people. Now as we journey together, nining kinabuhia, nining aside sa langit, as one family in Christ, crucial ug importante masayra nato unsa atong role niini nga community. Crucial akong balikon og importante nga makabalo ka ngano naa ka niini nga community. Nga masayod ka ngano naa ka niini nga pamilya. Nara ba ta diri para mulingkod? Nara ba ta diri para maminaw? So for the next 5 Sundays, we will learn about how can we experience Christ gikan sa laing tao, and how can others experience Christ gikan nganhi nato. Atong sugdan, ang una natong topic would be motivate one another. So how can we experience being motivated gikan sa uban sa atong mga igsoon, and how can we motivate sa atong mga kaigsuonan? But before that, let us pray. Let's pray mga tagiya sa Ginoong Dios. Let's pray. Father in heaven, we will dive into your word. We will study your word. And we are acknowledging among kaugalingong kaalam, kahibalo will fall short. Your word is written by the Spirit. It can only be understood and applied through the Spirit. Munang balangin Espiritu, kuyugi kami, tudloi kami, tabangi kami, nga masabot ug masunod ang imuhang pulong. Katanang giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Na-motivate one another. So, atong unang kuan. So, atong passage is very familiar. Siguro daghan na kita klaseng mensahe nga nadunggan nani. And I was studying this. Unsa may akong bag-ong maad. At when I prayed to God, marag ni bagong perspective gihatag ang Ginoong Dios. Unsa gyud pinaka main focus niini atong passage? Hebrews 10:24 to 25. So, ug mayon tag motivate, ang meaning ana is to provide someone with a cause, or to give someone a motive, or to inspire someone to act or do something. Wana tagaan nato rason si kinsa man nga tao, tagaan nato og motibo, tagaan nato og incentive to act or do something.
Nagod nakay makitaan nga sige nalagluya-luya, di na mo tingog, nakamikita nga ng klaseng tao. Imong i-motivate karon og galit, ay sig luya-luya. Yeah. Ako isa na sa akong pinakaganahan nga praise, ay sig luya-luya. Una akong pinakaganahan isulti sa akong makitaan nga kanang murag maghinuktok na lang. Ay sig luya-luya. To motivate one another. Now when Christians are strong together, we are strong everywhere. Unsa man nga sitwasyon, when we are strong together, we are strong everywhere. Dagag nindot mahitabo sa fellowship nganha sa mga katawhan ni Jesucristo when God is put first in the fellowship than other believers. So gamay background sa Book of Hebrews, up until now, that clear, ang writer niya, it remains a mystery. Kinsang nagsuwat gihapon ani. But daghag mo credit si Paul daw based sa pagkasuwat sa letter. Now, ang pinaka-main message niining Book of Hebrews, ang isa sa main theme niining whole book is that si Jesus Christ is above all prophets, above all angels, above all nga makita o di makita sa atong mata. Now, ang writer sa Hebrews, iya pong isa ka team nga gusto gisuwat, gipakita sa iyang mga reader, ang mga Kristohanon po niini nga time, although they are acknowledging that Christ is above all, are under the government of Nero sa Roman. Now, si Nero is a very strict governor. Di siya ganahan nga iyahang mando di matuman. So kay ang mga Kristohanon panagsa ang paagi sa mga governor in this time bali sa paagi ni Jesucristo. So they have to go against the governor. So they are experiencing persecution. Muna isa sa mga kaagi sa mga Kristohanon nga gipadad-an niini nga book nga letter ang Hebrews. Now we're considering ang uban nga mga Kristohanon at this time mubalik na lang sa karaang kinabuhi. Asya kapuya aning kinabuhi agisigi naman taglutos sa tong gobyerno. Mubalik na lang katas karaang kinabuhi. So giingnan o gi-motivate, gidasi gitagaag rason ni writer sa Hebrews ang mga katawhan niini nga time that Christ is above all. Inyong mga suffering nga gi-face is just lumalabay lamang sunda ang paagi ni Kristo kay mao ang sakto ug maayong paagi nga angayan nato sundon. So atong mensahe karon atong unan-tunan main heading, keep considering to motivate one another. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Now, let us consider, kana nga word, it means keep considering, thinking, detecting, or always consider. Ano yung anak man niyang pasabot? Now, iyang grammar sa original nga text, iyang tense sa original nga text, it is in the present continuous. But pasabot, ipadayon ninyo og consider. Sa dihang nabasahan ni sa mga Hebrewanon, sa dihang nabasahan ni sa mga Hudiyo, sa mga Hintil nga gipadad-an ani nga letter, ang ilang nasabtan dayon, keep on considering, keep thinking, keep looking for ways para mabuhat ni ang sunod. Ang balikon, ang tense nga gigamit niyo, gatong basahon sa English nga translation, let us consider. But sa original, di ni siya one time lang nga pag-consider. Dili ni siya one time lang nga pag-think, di ni one time lang nga pag-huna-huna, pag-detect unsa ang sunod nga buhaton. But this is a continuous, matag adlaw, matag simana, matag higayon sa ilahang kinabuhi. So ang more niya direct nga translation na keep considering. Padayon og konsidera, padayon gunahuna. So it implies nga di lang niya isa ka glance, isa ka lihukan, isa ka tan-awan, isa ka buhatan. But every time i-consider ni. Unsay buhaton nga, unsay ipirmi nato i-consider to stir up. Sa mang pasabot anang word nga stir up. Now stir up, it means to cause a particular reaction or feeling, to motivate, to stimulate, now to provoke, ano yung isa sa pinaganahan nga word nga pinaka nakuha ning stir up, to irritate. Iirita daw ang ubang tao. Not in a bad way, but in a good way. So notice the word irritate. Now usually, kitang mga tao, mairita tawag na yung magsigbalik-balik. Now imagine lang nga, kapoy katibok adlaw, then paggabi, ganahan ka matug. So kapoy manalawas, so pahuway. So dihang natug na ka, ang iro sa inyo hang silingan, ang sigpaghut.
So mga 5 minutes, okay pa, madapa. Pero nagsigig balik og paghut mga 30 minuto sa kauras na, di ba mairita ka? So muna ang idea diri sa stir up. Kabantay ta, di ba kita mairita og naay magsigig balik-balik samot nagwa na ta kauyon. So muna idea sa let us consider to stir up one another, to keep thinking of ways, never stop, how we can motivate one another. Now, this is not teaching us nga, wa niya gitudlo nga, biyai tanan nimong gibuhat, pag sige na huna unsaon nimo ma-motivate ang imong igsuon sa pagtuo. Biyai tanang responsibilidad, ay trabaho ron, pag huna na lang unsay mohang pwede mabuhat para ma-motivate, madasig nimo ang imuhang igsuon. But ang gusto itudloan ni consistency. Ang wali kon, consistency ang gusto itudlo. Bisan sa mga higayon nga you don't feel like encouraging someone. Bisan sa mga higayon nga di ka ganahan mo dasig. Bisan sa mga higayon di ka ganahan managad og taw, padayon na og buhat ni ang gisugod. Keep considering to motivate one another. Now, sa dihang nakagisig imbita, apil ta fellowship, simba ta, apil ta ani, kuyog ta kani atong buhaton. Nakaigisigig sharean sa gospel. Nakaigisigig sultian may tungod sa gugma ni Kristo niya. Pila na lang kasigbalik, di manggihapon responsive ning tawhana. So say kasagaran nato buhaton. Ay biyaan na lang ko ni. Ay undangan na lang ko ni. Why worth maning tawhana? Di na lang ko ni padayunon og sige invite, di lang ko ni ipailailang Ginoo sa yahagi kapoy nako. That is the opposite of this idea. Ang idea nga gihatag og gitudlo sa writer gyud diri, pirmiha og dasig na imuhang igsuon. The idea is ayaw surrenderi ng tawhana na especially kung igsuon gyud nimo sa pagtuo. Ang exhortation nga gusto i-note sa matag usa kanato gikan sa author there is we are our brothers keepers, our own brothers keepers. So meaning nga natay responsibilidad, natay responsibility to take care, to protect others. Ang balik ko, natay responsibilidad to take care, to protect others, even if di na nato literal nga igsuon. Ang gi-emphasize ani we have shared responsibility to each other. Anong tanawan ng naong si mong tapad? Nakay responsibilidad to take care of that person. Nakay responsibilidad to protect that person. Awaon sa atong makita sa kalibutan karon, iyahay dinautay. Awaon sa atong nakita sa news, iyahay og binirahay paubos ang mga tao. Awaon sa atong makita sa atong katilingban. Ug mo pa nagikalipay sa kadaghanan sa dihang nay mga mag-away. Ang bali ang gitudlo sa writer sa Hebrews diri para niining mga Kristohanon nga niagi og persecution. Kay nga na inyong kaagihan, di ba? Although ang persecution nga giagihan sa mga Christians this time, lahi sa tong gikaagihan karon, but we all need the same thing, to keep considering, to motivate one another. Sa unsa may motivate nato sa one another? Sa unsa may keep considering nato? Una, to love. Yung instruction, let us consider how to stir up one another. Una, to love. Pagigugma. Sige na tagkadungog ni no. Nga unsa ni nga word, unsa meaning ani. So ang love nga word diri is ang agape love gihapon nga gigamit. So it is the sacrificial, selfless, unconditional love. Gi-view ni sa mga theologian as the highest form of love. So it is often associated with the love of God para nato. Although ang pinaka nindot nga verse na unsa ang gugmas Ginoong Dios para nato no, that while we are still sinners, Christ died for us. That's the agape love. Sa John 3:16, He gave His only Son. Naginusara. Ako kung i-highlight ng only ha, giunsa pagpakita sa Dios ay ang gugma nato, yang only Son. Now imagine ikaw gigutom ka. Imagine ikaw 10 hours ka way kaon-kaon. So, napay kagwanta na diri. Napo nakakaoras way kaon, then ipalit kag pan sa bikiri. Dayon last na pag itong kwarta nimo.
Diyan na nangayo, na nang limos. Wa daw siya kaon gahapon pa. Sa imong gibuhat, imong gihatag sa iya. Sa dihang imong gihatag, that's loving. That's sacrifice. That's being selfless. Diba? Love is sacrifice. Love is costly. Loving is very costly. Diba? Sa dihang this week no, ang gitunan tug balik tong sa 1 Corinthians 13 katong love is patient. Ang something meaning sa patient. Ang patient in this original word is two words. Long suffering. So love is long suffering. O mga banay, tanawan yung asawa, mga asawa, tanawan yung bana. Love is long suffering. So muna ang gusto na itudlo sa matag usa ka nato, idasig imong igsuon to love. Idasig imong igsuon kanay mong tapat dasiga na nga mahigugmaon sa ubang tao to be to put worth, tagaig bili ang ubang tao. Now when we don't love, ang atong gitagaag bili atong kaugalingon ra. Mobitaw nang naay mga times panagsa nga sa dihang wa nahitabo atong gusto no. Sa dihang we are so very self-centered nya. Wa nahitabo atong gusto, irritable ta, dali irita masuko, kaya atong gihigugma atong kaugalingon lang. But when we love others, ug mayong tag-love, it is a commitment for the good of others. It's the love that believers are called to have for one another. Di ba? Sa gospel ningon si Jesus Christ, I have a new commandment for you. Love God and love one another. Ngano new man? Sa Old Testament, ang love God, gisigi na nagbalik-balik nga sugo. But sa New Testament, gitagag emphasis to love one another. Mao ang new. And muna, ang angay na to, isigig consider, saan mo ni pagdasig niya kung igsuon nga, higugma pong ubang tao, brother. Sister, higugma po ang ubang tao. Ay lang yung mga kaugalingon, sigig, huna-hunaa. So aside from love, stir up one another to love and good works. So duha atong isigig huna-hunaa. Ang pinaka-main nga sugo diri, keep considering. Keep considering to motivate one another to love and to good works. Ang meaning ng good works, deeds that are approved and honorable sa tubangan sa Ginoong Dios. Now, na mga times siguro nga nagbuhatag maayo. Ni donatag niini sa mga nanginahanglan, we feed the homeless or natay mga charity works gipang buhat, and that is good. But sometimes natay mga good deeds nga di-approve sa tubangan sa Ginoong Dios. So ang good works nga gipasabot diri, what would Jesus do in that situation? Ug si Jesucristo naani nga sitwasyon unsa iyang buhaton. Now panagsa sa dihang maghuna-huna tag good deeds in the positive atong permi nga mo diretsog so sa atong huna-huna. Ay good deeds mo na mohatag, magatiman, magpakaon. But good works also includes pagbadlong, pag-rebuke, pagdisiplina, mga buhat na nga approve sa atubangan sa Ginoong Dios. Now sa 1 Corinthians sa 13 gihapon, na isa ka passage, isa ka verse dito nga nagkuyog ning duha, love and good works. Anindot kay pagkasuwat ni Paul diri sa 1 Corinthians 13. Unsa siya? If I give away all I have, good works. If I deliver up my body to be burned, good works. But have not love, I gain nothing. Kita niyo yung connection sa duha. Unsay giingon ni Paul, if I gave away all I have. Siguro ato ibutan sa tong context na imong savings account, imong tinigom, imong checking account, imong property, imong sakyanan, ug imo nang ihatag tanan, even ipasunog pa nimo imong lawas, but have not love, ingon si Paul, I gain nothing. Now note, ang mga Hebrews, ang mga tao nga gipadad-an niini nga suwat, mga Kristohanon. And the instruction in this part that Christians should motivate one another to be loving, dili hating, doing good works, not being passive. Now, there's nothing wrong with kanang buhatag mayong mga hatag. There's nothing wrong helping those in need. There's nothing wrong why sayo pa nang natas ministry, mag-serve ta sa church. But if you're not doing it because you love Christ, you love His people, ang balikon, why sayo po magbuhatag maayo? Pag imo nang gibuhat, nakailaing agenda. Wa na nimo gibuhat
para sa Ginoo, para sa imong kaigsuonan, it amounts to nothing. At tubangan ni Kristo Jesus, wala kay nabuhat. Bisan pag-unsa ka mapasigarbon, kani akong nabuhat. If you did not do it because you love Christ, if you did not do it because you love our Lord Jesus Christ, it amounts to nothing. That's why bitaw, inyong mga tithes, inyong mga offering, if bugat sa inyong kabubuton, disgusto, ay nalang maghatag. Kay wala ra nay kwenta sa tubangan sa Ginoong Dios. Mao bitaw nang ang sigig basahon nato diri, sige mugdasigo na every time na tayo tithes and offering, give cheerfully. Because when we are cheerful, we love what we are doing, di ba? Sa dihang malipayon tas nung gibuhat, but pasabot na gihigugma nato ang atong gibuhat. If it's not about love, di ay, may pahunungon na lang nato. Magkaskasan ta sa atong oras, magkaskas lang ta sa ato ang mga resources, kusog, unsa nato mga kalasan. If Christ is not glorified, manggod, kinsam dayang mahimaya. Itong kaugalingon, is it Satan ang mahimaya? If you have your Bibles with you, no, itong ablihan sa James chapter 1. Nanay nindot kay nga gisulti si James diri mahitungod sa mga Kristohanong tao. Now, not every time or rarely ra kayo ni gigamit sa Bible ang word nga religious or religion. Now si James iyang gi-describe kinsa ang tao nga religious. James chapter 1 verse 26 to 27 if you have your Bibles with you. Atong basahon, James chapter 1 verse 26 to 27. If anyone thinks he is religious and does not bridle. Ano sa tadira? Ano sa bridle? Kana bitong i-cover sa kabayo para makontrol ang kabayo. So if anyone thinks he is religious, does not bridle his tongue, di niya kontrolon iyang dila, he deceives his heart. This person's religion is worthless. 27. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: visit orphans, widows in their affliction, keep oneself unstained from the world. Naiduha nga gusto isulti si James diri. Ang tao kuno nga naigugma, nay good works, they are the person that prioritizes the welfare of those in need. Katong mga wa na tagad, katong mga taong nagkinahanglan. Now, I think each one of us, na tayo mga gikinahanglan, pero naay mas nagkinahanglan kaysa nato. Now, ang paagi sa itong kalibutan karon, ako ani. This is mine. Ganahan ko mas daghan, ako ani. Ganahan ko mas daghan, ako ani. Muna'y paagis kalibutan. Muna'y sistema nga gi-promote sa atong katilingban. But lahi ang paagis Ginoong Dios. Give. Love them. Show them the good works of Christ. Agani in the book of John, if you have loved one another, they will know that you are Christians. That's why mga igsuon ko sa pagtuo, mga higala ko, ayaw din mo believe anang mga tao nga, sige ninyo kakitaan na are very active. Ayaw din mo pirmig ingon nga, uy, maayo kayo ning tawhana. Bisa sa mga sama na kuno nga pastor, look for a person that is characterized with love. Look for a person that his presence alone, presensya pa lang niya, ma-encourage na ka. Nagsa kita mga tao, we are so concerned sa external. Unsa atong makit-an nga ilang gibuhat, unsa atong makit-an nga ilang gisulti. But kahinumdum mo sa diha namili og hari ang Israel. Ang mga Israelita, pagkakita nila ni Saul, uy, nindot og barog. Uy, kini ang ayan ni mahari. But nakigstorya if ako nasayop, si Prophet Samuel sa Ginoong Dios, siya bagyod among hari o Dios, siya may gipili sa mga Israelita. Ningon ang Ginoong Dios, while you people look at the outside, I look at the heart. Giklaro sa Ginoong Dios nga we should not be so concerned. Although nindot, akong balikon, nindot way dautan, magpakita ang magbuhat ng maayo. At if it's not characterized with love, may paundangon. May padi na lang nato buhaton. Ang personally, no, isa sa akong agipangayo yung Ginoong Dios nga, Lord, I want to express my love sa imong mga katauhan every Sunday. So di ko morning person, but every Sunday alas 3 ko mo mata to pray kay og moabot ko alas 6 alas 7 saba na sa balay. So di ko ka pray. So ana Lord, pukawa ko every alas 3, sometimes malas 4han to pray for the church, to pray. So muna ang ako ang
sakripisyo para mapakita na o kaninyo ang gugma sa Ginoong Dios. So what are you sacrificing? Para makita inyong buhat, para makita ang kamaayo sa Ginoong Dios sa inyong kinabuhi. Now, I remember one time, gather yung friends, ang mga amigo. Then, there was this friend, babae, bagong convert. Then, syempre, yung matapok mo, daghan mo, like yung circle lang yung mga Kristohanon. So, kato nga ako, amiga, happy kay siya share, kailan siya sa Ginoo, nakasabot na daw siya namo, unsa yung maghunahon na. Then, one time, yan siya, ako, unsa po di mong kuan, pirmi buhaton sa church siya, sa karon wala pa yung ani. Then, share siya kalit, siya, Vic, na ako'y na-admirean kayo sa church. Ako nga na-admire mo po kaniya. Siya, active kayo sa praise and worship. May kayo mo drums. Anak ko, dayon, siya, oy, wala ko, dili nga simbahan ha. Ako nagkuhan na. Anak ko, dayon, siya, I think God's will na to siya. Ang gibadlo ako, oy, intaon sister, ayaw, intaon anak, pag-unahon na, di abi kay Kristohanon, God's will na. Look for a person that is characterized with love. Ayaw kayo ka-concern sa good works. Kay muog na ay love, musunod na tanawa iyahang kinabuhi itself, ayaw iyahang gipangbuhat. And that is what we should keep on considering para ma-motivate atong mga igsuon. Kanay mong tapad, ingna let us love. Ingna mong tapad, let us love, let us love. Ingna mong tapad, let us do good works. Let us do good works. Keep on considering para i-motivate imuhang igsuon. Now, the next part of the passage is how to keep considering to motivate one another. So, nanang sugo, keep considering to motivate one another to love, to do good works. Sa unsa man kuning pagiha mabuhat. Now, in the second part, verse 25, not neglecting to meet one another as a habit of some, but encouraging one another. So unang paagi di ay, para madasig na itong matagos sa to love and to do good works, is not neglecting to meet together. That we should always gather di ay, that we should always be in assembly, that we should be together di ay. Now, this is not teaching again nga everyday ta dapat magtapok. This is not teaching as nga puyo mo isa compound, kada adlaw mo pag-meet together. Now, ang gusto itudloan ay baliko na mo pag-usap ang consistency sa kasing-kasing nga di kaganahan mo biya sa fellowship sa mga katawhan sa Ginoong Dios. Ang word dira nga by not neglecting, its emphasis is intentional, being aware. Now, isa sa pinaka-example dira nga nindot and the same word nga gigamit when Jesus Christ was dying on the cross. Siya ang gingon, my God, why have you forsaken me? Itong forsaken me, ngano mo kong giniglect, ngano intentionally gitalikdan ko nimo amahan, mo'y prayer ni Jesus Christ. Ngano imong gitugot intentionally nga masinati ko ning kasakit sa cross. Kinumdo mo sa dihang na dakpan si Hesukristo, gitrial siya. Then si Peter nas likod, naglantaw sa inhitabo, then ay nakaila niya. Siya, uy, kauban man ni sa Nazareno. Unsay gibuhat ni Peter? Gilimod. That is intentional neglecting. Kabaw siyang sayop, i-neglect, ilimod to si Hesukristo that time, but iyang intentionally gikalimtan. So unsay itudlo ni ayaw intentionally baliwalaa ang pakig-assemble, pakig-meet together, pakig-gather sa imuhang mga igsuon. Ang balikon, ang context nini ang nahitabo sa mga Kristohanon this time, they are persecuted. Ug magtapok sila, pangdakpon sila. Ug magtapok sila, pangprisuhon sila, and worst case scenario, pwede pa sila pangpatyon. Pero sa gisulti sa writer sa Hebrew, pagtapok mo padayon. Pirmi mo pagtapok para magdinasigay mo sa paghigugma o pagbuhat o maayo. Ang uban tao, ang uban Christians this time, they are tempted nga, I'd rather be magtrabaho na lang ko, muadto, manginabuhi diri, to be, kaysa makigtapok ko nila. Remindan sila sa writer sa Hebrews, ayaw ana nga panghuna-una. Do not neglect to meet together. How about us? Kita diri. What ay persecution nga sinatis gobyerno? What ay kalisdanan nga nasinati sa katilingban nga magdala tag Bible, tuliso ko, nagdag Bible, pwede ni prisuhon. What ay nga nasinati diri?
Matag usa ka nato nga pwede mapriso kung magsangyaw sa pulong sa Ginoong Dios. Way matag usa ka nato nga pwede mapiligro ang kinabuhi kung musimba, kung moapil og fellowship. Yet sometimes, if not most of the times, we neglect to meet together. Panagsa ang Sunday himuon pag panglaba day. Yeah? Panagsa ang Sunday himuon pag tinglaag day. Nagsa ang Sunday himuon pag unsa kung wa nabuhat sa weekdays mo niya kung buhaton sa Sunday. Ngana panagsa tong Sunday, we intentionally neglect to meet together. Now, akong balikon sa intentionally neglect. Kana bitawng kaya unta nimo makig-assemble, makig-meet together sa mga imong igsuon sa pagtuo, sa imong mga churchmate, pero mas gipili nimong dili. Namgoy mga time nga natay valid reason to not meet together. Di na mao, exempted na diri. Na mga valid reason nga mo urge nato, mo tuklod nato nga di lang sa ako moadto. Pero sa dihang nahigayon nga pwede gid unta ako makig-assemble together with my brothers and sisters, wa nato gibuhat mo na ang neglecting, intentional nga neglecting. So say rason gani ngano we should always meet together to motivate one another in love and good works. So kinsa may mo motivate nimo ikaw ra permi sa naa. Kinsa may i-motivate nimo kung wa ka nakigtapok. One another isa pa, this is just more than our biological family. This is talking to the whole Christian community. And that's one of the reason nga last year paganahan ko nga ang youth service matapok sa buntag. Karon maobserba nila, maka-interact sila sa mga adults. Manang mga young people, mga young adults, tanawa mga adults sa inyong palibot. Mas busy na ninyo. Nagpakaon mga baba, nagpaskwela mga anak, pero manimba. Pero naa sa fellowship. That's why our young people, young adults, learn from our adults. And mga adults, make sure pod nga role model pod ta sa mga batanon. Yet daghag mga panagsama violate ni nga command. Now this is a command ha. Why daw tan nga makig-assemble ta? Nindot og maayo na to be in fellowship. But unsay purpose nga nag-fellowship ta? To motivate one another. Sometimes, if we're in the assembly, which is good, ighuman, lakaw ng pudenta. Nalimot ta sa rason ngano naa ta. Wa lang ta diri para mulingkod, magpasinaw sa lingkuranan. Wa lang ta diri para maminaw, although isa na sa mga rason ngano manganhita, but isa pod sa rason tumong ngano gisugo giordinansa sa Biblia nga pagtapok mo mga Kristohanon to motivate one another to love and to do good works. That's why as much as possible, kada human unta simbal, shake hands together. Ay ako rang duulo na kong kaila. Ay ako rang tagdon na kong kaila. Ug natay bisita ila-ilaha. Ug natay bisita imbitaha. Ingnawi nami fellowship ingani ana. Let's create a welcoming environment. Let's create an environment nga ang tao ganahan mo balik-balik. Now I've been to many church. Daghan na kay sige balhin-balhin na time no sa akong kinabuhi nga sige balhin og puyanan. So lain nga address, lain pud nga church pinakadol nimo kuan. Lain mga church nga not welcoming gyud ang environment. Nga sila ra pirmi. Na ay lain nga tribo diri, lain nga tribo. And that's not what is meant sa pag-assemble. Ang pag-assemble sa mga katawhan sa Ginoong Dios is to be engaging with one another. To be engaging. Natay makighilabot ta, di man sa kinabuhi sa bang tao, di man yung makigchismis, but we are to motivate them. Oy, brother, sister, kumusta ka? Unsay nahitabos imong kinabuhi lately? Na ako managsa, di ko konbinsido gid nang wakoy time to go into the fellowship. Maragod na kanang just like a story I've heard about a husband and a wife, dihang uyab pa bahalag maabtag kadlawon basta magkuyog na oras sa matag usa. Sa dihang minyo na daghan na kay oras sa trabaho, anay oras sa matag usa. Ano? Nausab ang priority. So, just like sa atuang kinabuhi panagsa sa pagsugod pa nato pagkailas Ginoong Dios, nabilong tas fellowship, nindutay kuyog apil oy.
Sa dihang nausab ng priority, wa na day na oras. Busy na ko ani, busy na ko ana. So, by not neglecting to meet together. Ang balik ko na paagi ni para ma-motivate nato ang matag usa to love and to do good works. Ano pa ikaduhang paagi nga gi-provide si writer sa Hebrews? By encouraging one another. So how unsa man atong buhaton? We tapok, we assemble, and ikaduha we encourage. Parang sa kaning word nga motivate ug encourage, magduol-duol og meaning. But nas na sila gamay nga difference. So, offer comfort, advise, help, console, strengthen, labi na to pray. Now the Bible is teaching us that the Holy Spirit, siya ang atong encourager, siya ang atong helper, siya ang atong comfort, siya ang atong strength. But in the book of Acts, nagigamit ang Holy Spirit para si Paul ma-encourage. Now si Apostle Paul, ilado kay tani nga, grabe nga missionary, gikan sa pagka-convert niya, mainiton kay, passionate kayo sa pagsangyaw sa Ginoong Dios. Pero wa ba mo kabaw nga naay isa ka tawo nga dako kay impact sa iyang missionary journey nga ning dasig pag-ayo niya. And his name is Barnabas. Yeah? Ang meaning nga Barnabas, the son of encouragement. Now sa dihang na-convert si Paul, ang mga tao di gihapon ganahan mo duol niya. Sa dihang si Paul ning profess na siyang faith, na usab nako, gibag-o nako sa Ginoong Dios, ako nang na-encounter siya sa road sa Damascus, ang mga ubang Christians mahadlok gihapon niya. Pero si Barnabas on siyang gibuhat, iyang gikuhas Paul. Ali Paul, kuyog ta. Adto tas mga apostoles. Si Barnabas ang nagdala ni Paul nga maatubang siya sa mga apostles, sa mga disciples ni Jesus Christ. Then after that encounter, nadawat na siya sa Christian community. And when Paul saw, giunsa siya pagdawat ni Barnabas, he was encouraged. Mas nanginit siya pag-ayo, nga siya tinuod og sakto ni nga dan akong giagian. Ngano because of one person. Si Barnabas, gidasig siya. Muna isa sa pinaka underrated kay nga ministry sa church na akong tawagon na ministry of encouragement. Ganahan kita nga dasigon ta. Pero we refuse to dasig someone. Ganahan kay ta nga na mo encourage nato, but we neglect to encourage someone. Ganahan kay ta, di ba ganahan kita nga tao, we even love that person nga encourage ta. Ganahan kita makita ng tawhana. But sometimes we don't want to be that kind of person. Encouraging manggod, panagsabi nga tayo, kapoy focus ng tawhana, gahi ginagulo, balik lang problema na, di na ko na, talikdan ko na, di na ko. Sometimes we are looking for someone like Apostle Paul, but we don't want to be Barnabas. Are you a reason someone is encouraged today? Are you a reason someone is encouraged in their spiritual walk? Are you a reason why someone knows God? Are you a reason why someone is here today? Or maybe are you a reason why someone is not here today? Sinikaw pa ang rason nga naluya ang tao. Sinikaw pa ang rason nga nadagma ang takilpo ang tao. Ikaw ba ang rason nga nadasig ang tao? So that's the paagi sa unsa nato ma-motivate ang one another to love and to do good works. Now there was one time nga sa dihang ang Christian assembly, it is to encourage one another gyud. Sa dihang ang Christians ma-assemble, it is sa pagdinasigay gyud. There was one time nga I saw in Facebook, akong itanaw ang video, kung sa'yo naan nga church, daghan lagi like, share, comments. Now, pagtanaw na ko, pag-play na ko sa video, so na ang pastor nagkuhan sa project sa church. So, kaniya mong project, kaniya nga na. And it's here in the Philippines, Tagalog man, somewhere siguro to sa Luzon. So, kaniya tong project, need of financial offering ninyo, mga member. And daghan kay ning hatag, wow, ka-giver ani nga church, ana ko. Later on, humanag panghatag. Ang gibuhat din sunod sa pastor, kay na may panganday ang mga i-donate, iyang gipang call out kinsang waning hatag. And iyang gipakauwawan at tubangan sa congregation. Ano yung ko di ni mao nga simbahan. They are not encouraging one another. They are, ilan ang gibitad, ang lahang kaigsuunan, paubos. Ang uban, nangaulaw, daghan nakitaan sa lahat ng lakaw, ng gawas. Kaya sila ni hatag, ipang call out. Ano ang kanihatag? This is for the work of the Lord. Nganing ana.
And when we are assembled together, make sure you are encouraging one another. Nang ay barog din uli gawas nga wa ka naka-top, naka-storya, naka-kumusta. Nibisag isa lang, at least isa lang katawo. Di man kinahanglan no nga tan-aw sa daghana ni akong dasigo ni human service oy. Di man kinahanglan ning ana no daghana na ko kumustaon na ni. Bisag at least isa lang nga kutob sa kaya nimo. Now, I will talk about prayer meeting. No, lately pipila na lang mi. Lately mga nalamis mga napo na. Pero I'm still grateful. I just want to share a short testimony. Now, last year nagplano na ko nga process akong pastoral license this year. So, pag November niya, ito ko sa previous school, kay nako'y kuwang sa akong transcript. Pag adto dito, akong kukuwang kaya akong military service. So, ako ning kuhag si WTS dito sa ATCP, kay nako'y military service, na may grado akong transcript. So, karon nga ako, sir, kuhaon akong TOR, siya, need serial number. So, gato na ako pag November, niya na din nga, oy, sa military reservist na kuhaon, sir. So, technically, no, military reservist ko. Pag adto na ako, kani imong kinahanglan, wako'y dala. So, gibalik na ko itong pag-January. Ko, hopeful ko kini maka-kompleto ng requirements, maka-process na ko. But sa pag-abot na ko dito, niingon, sir, dugay ra ba niya i-process? Ako nga naman, kay consolidate ni sa main office sa Manila. So, itapok tanan ang mga requests. Ko, patay, pila ka nakakuha. And I was so anxious. Puno ko kabalaka kay akong plano, ganahan ko nga, before unta mag-church family retreat, manakog process akong pastoral license. And nagbilin ko sa akong email, contact number, sige check now and then. After 1 week, pila ka weeks, gihapon. So ako siyang gisig pa-pray sa akong mga ka-prayer warriors every Wednesday. Ako siyang gisig pa-pray, pero ang kabalaka nagyapon na. But after sa pila ka days nga ako gisig pa-pray, nawa akong kabalaka. I was motivated, I was encouraged to trust in the Lord's timing. Puno ko kabalaka, kaya I was thinking, kani akong plano, kani akong ganahan, may tabo, Lord, ingani dapat. But thank you sa inyong mga prayer. Padayon ta, pagtapok every Wednesday. I was encouraged to trust in the Lord's timing. His ways are higher than my ways. His thoughts are higher than my thoughts. If you want to experience that kind of testimony, imbitahon yun ta mo every Wednesday. Prayer works, prayer is an avenue wherein makita nato ang pagpamuhat sa Ginoong Dios. So let's motivate one another. Permita mag-consider in what way man ako ni ma-motivate to love and good works. Tarando ka paagi nga gi-provide. By not neglecting to meet together, by encouraging one another. Now last part, na incentive nga gihatag si writer. Ngano mo keep considering ta to motivate one another. Sa may incentive, bonus siguro na nagkugi ko sa trabaho. Incentive means a thing that motivates or encourages one to do something. Now sa passage, ang incentive nga gusto giihatag, itudlo, gisulti, gisuwat sa writer sa Hebrew sa mga Kristohanon nga mubasa siyang letter is the day drawing near. Muna ang main motivator ngano mo keep considering to motivate one another ang mga Kristohanon. Unsa man the day drawing near? Bantay mo sa capital letter D, di siya small letter D. Now naay mga times no nga lain-lain ang meaning ng day, but here in this context, it speaks about the second coming of Christ. Gisulti ni writer sa Hebrews diri nga tungod kay mobalik man gayud si Jesucristo, pirmi mo pangitag paagi para madasig ang matag usa ninyo kaigsuonan. Now, God pleasures at obedience. Malipay ang Ginoong Dios. So, magbasa mo sa Bible no, in every commandment there's a promise of a blessing. Now, God loves to give incentives to His people. God is the God of rewards also. So, gi-paraphrase ni nato ang atong passage, verse 24-25. It goes like this. Atong dungan nagbasa. Because the day, the second coming of Christ, is drawing near, let us always think of ways to motivate one another to love and do good works by always meeting together and encouraging one another. That's ako nang gi-paraphrase para mas makita nato ang clearer picture. Because muy pinaka primary motivator. Unsa day na mobalik na si Jesucristo. Nang uban no mahadlok.
If you have read the book of Revelations, hadlok man pud yun ang mga events nga nag-surround sa coming ni Kristo. But sa mga Kristohanon is the greatest comfort. And while I was studying this, no, ako, wow, kanong sa ako maka-experience ani. Now, a few passage niya kong i-share unsay naa sa dihang mo balik na si Kristo. Una siya, I go to prepare a place for you. Sa dihang mo balik na ko, kuhaon di ka, I'll give you that place. So si Kristo ni, when he was, iyang gisulti iyang mga tinun-an nga, hapit na ko muhawa at hapit na tadi magkita. Ano si Peter, aham day kapadung. Kay mukuyog ko, kani si Pedro, no, mo ginay pinaka-impulsive nila, mo react dayon. Ano si Kristo, ay magkabalaka. I will go somewhere in my Father's house and I will prepare a place for you. Now this promise is for the Christians. And when I will come again, ang day nga drawing near, I will take you, myself, ano si Kristo, personally, kuhaon taniya, that where I am, you may be also. Kaning place ngayang gi-prepare, didto na pug kamo puyo. Di ba na enough mo motivate na to? Well, ako nagisig balik basa no, wow, murag na-excited ko, balik no, pero ay lang sa kay daghan pagbuhaton nun. At the same time, murag ganahan ko, Lord, nindutan na nakuya ko ang place. Pero ay lang sa kay daghan pag need makailan nimo o God, ako hangyo. Isa sa pinakanindot nga promise igabot ni Kristo, kuhaon na taniya. He will dwell with them. Nagusa na sa Revelations. Ang sa may tabo dito, He will wipe every tear. Wanay luha. Wanay manghilak. Death shall be no more. Wanay mamatay. Wanay makabsag kinabuhi. Neither shall there be mourning. Wanay kaguol. No crying. No pain. Way mga kasakit. Ang tanan nga pait nga tong nasinatian diri will pass away. Muna ang pirmi ni sud sa masud sa una-una sa mga apostles when they are thinking of the persecution ngailang gikasinatian sa pagpangalagad sa Ginoong Dios. And mo ni gigamit sa writer sa Hebrews sa pagpasabot sa mga persecuted Christians during this time. Kay ingani ang nagpaabot ninyo. Kani ang nagpaabot ninyo. Keep considering to motivate one another to love and good works through assembling together and encouraging one another. I think way regalong makalabaw niini. I think why material position nining kalibutan na makalabaw nining mga pagyud ni mao ang tanan. Namili lang kog pipila sa saad ni Kristo nganhi kanato. Sa pagtapos, I'll conclude this statement. Dungan og basa. Kita niyo, when you meet with your brothers and sisters in Christ, do not live until you have motivated someone to love and to do good works. Do not live. I don't biya. Now, that is the essence of the message. Ayaw, manakong role nga maminaw, mulingkod, manakong role nga mukanta, musmile. No. Atong tumong nagtapok ta, pag dinasigay. Create a welcoming environment nga nimo tapad dasiga na nga pirmi makita nimo kada Domingo. Kay basig sa Domingo wa na pud na. Mahimo as much as possible before ta mag-meet na tay oy see you this day, see you that day. Natay fellowship, na prayer meeting, na simba. Hopefully magkita magkayusa ta. Atong balikon atong basahon ning 1 Thessalonians 5:14-15 if makita pa ninyo. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. See that no one repays evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.